Batasang Pambansa o ng Kongreso. Subalit marami pa palang ibang mga kwento na nagaganap sa likod ng mga haligi at mga tanggapan nito. May ilan na nakasaksi sa pagpapakita ng mga kaluluwang ligaw, nakakarinig sa taghoy ng mga babaeng espiritu, at iba pang kababalaghan na patuloy na gumugulo sa mga nagtatrabaho dito. Sa umpisa ay tila isang awitin, subalit habang tumatagal, mapagtatantong panaghoy pala ng isang babae. Kung ipipikit mo yung mata mo, imaginein mo kung anong itsura ng umiiyak. Ano, yung parang babaeng nakahandusay, nakalupasay sa isang sulok na parang gula-gulanis yung katawan na kala mo binugbog. Isa si Vicky sa mga taong pinagpaparamdaman ng tinaguriang Crying Lady nang minsang abutin siya ng gabi sa Kongreso. Eh, sinasabi nung kasama niya, walang naririnig. So, ang ginawa nung sa takot niya, ay nako, bahala ka dyan. Imbis na dumaan sa tamang daanan, sa pinto, tumanon sa sa bintana. Samut-sari ang pagpaparamdam ng mga pinaniniwalaang multo sa mga gusali ng Kongreso. Naglipa na raw ang mga ligaw na kaluluwa, lalong-lalo na sa Main at North Wing buildings. Labis na kinatatakutan ang hallway ng Speaker's office sa pagkagat ng dilim. May white lady ring nakita ang ilang gwardya na pinaniniwalaan nilang iyon din ang Crying Lady. Minsan nag-duty ako ng gabi dito ako sa North Building. Tapos may babae pumasok na kaputi ang damit. Tapos matagal mga after siguro 30 minutes o 40 minutes, tumawag ako sa engineering dahil hindi pa lumalabas yung babaeng pumasok eh. Sabi naman nila sa akin sa engineering, wala naman daw pumunta na babae doon. Datapwat, may ilan din namang nagsasabing guni-guni lamang ang mga sinasabing multo. Naka 5 days na ako, wala naman akong na-encounter ng multo rito. Siguro yung mga may hinaan loob siguro, mga taong duwag eh. Subalit maraming empleyado nagpapatunay na talagang mayroong multo sa bawat sulok ng gusali ng Kongreso. Madalas akong ginagabi. So, habang naghihintay ako, lumabas ako doon sa bandit lock. Yung bandit lock doon sa basement. Biglaan na lang may nakita ako, isang naglalakad, nurse. Pag kaliwa niyang ganon, nawala. Mag-isa lang ako noon. Lagi naman ako naiiwan mag-isa. Kasi oftentimes naghihintay ako ng sundo. Tapos, nagsusulat ako. Nagsusulat akong ganyan. And then maya-maya, may naririnig akong umiinit-init na parang chair. Yun pala, nagsuswivel yung chair. And then, ang ginawa ko, tumayo ako para tingnan kung bakit umiikot. Sabi ko, baka may pusa. Kasi palaging may pusa din sa loob ng Pero nung lapitan ko, wala. Minsan naman daw na hinihintay si Pebes ng kanyang asawa. Narinig pa rin namin yung click ng switch. Namatay na gano'n, so napatingin kami pareho. Tapos nabuhay. And then, nagtinginan kami ganyan. Pero wala kami, hindi kami nagsasalita. Maging sa session hall ay may kakaibang ingay na naririnig si Pebes tuwing mapapadaan siya sa harapan nito sa hating gabi. Oftentimes, nakakarinig ako ng parabang the Congress is in session, may mga nag-uusap. Pati sa loob ng comfort room ay nananakot ang mga di makitang nilalang. May isang reporter ng isang dyaryo na dumating sa dito ng bandang 10 o'clock. Pagdating ng 11, nagpunta siya nag-CR siya. Nadaanan niya yung mga cubicle, bukas yung mga pintuan. So, walang tao. Kinuha niyang cubicle yung dulong-dulo. Tapos nung sinara niya na yung pintuan ng cubicle at pag upo niyang ganon, biglang may nag-flash dun sa katabing cubicle. Nagulat siya. Bakit ganon? Ginawa niya, sinilip niya kung may tao. Nung nakita niya walang tao, natakot na siya. Hindi rin niya tinuloy yung pag-gano niya. Lumabas na siya. Kahit si Salvador mismo ay pinaglaruan daw ng sarili niyang anino. Bumaba ako galing 6th floor. Napansin ko, parang
iba yung direksyon ng direksyon ng shadow, yung punta ng shadow ko doon sa the usual na direksyon ng pag bumababa ka. Sabi ko sa sarili kong anino, kinatatakutan ko, saka iba yung direksyon. Marami pang mga kababalaghang nagaganap sa loob ng Kongreso, mga pagpaparamdam ng ligaw na kaluluwa na hanggang ngayon ay hindi pa rin matahimik. Sino ang mga nagpaparamdam sa Kongreso? At ano ang nais nilang ipahiwatig? Karamihan ng mga empleyado sa Kongreso ay naniniwalang maraming multong naglipana dito. Maging ang mga Marines na na-assign dito noong nakaraang taon ay nagpapatunay na nakita nila ang White Lady habang ito ay lumulutang sa isa sa mga bulwagan ng Kongreso. Ayon na rin sa ilang empleyado dito, dating tapunan ng bangkay ang lugar na kinatitirikan ng mga gusali. Taong 1958 nang simulan na ang konstruksyon ng batasan, subalit nahinto ito dahil sa kawalan ng pondo. 1978 na maipagpatuloy ang paggawa, kaya natiwangwang ang lugar sa matagal na panahon. Umabot na sa punto na matataas na yung talahib. Tapos naging notorious to daw. Posibleng may marirate dito at mapapatay nang walang nakakarinig kasi napakalaki ng compound na to. Tapos malalayo pa. Wala pang nakatira gano'n sa paligid. Tumanggi ang pamunuan ng Kongreso na ipasuri sa mga eksperto sa paranormal ang mga gusali upang matiyak kung sino ang nagpapakitang multo. Inobserbahan namin ng 2 gabi ang ilang gusali, subalit wala namang kaming naramdaman o nakitang multo. Kumonsulta na lamang kami sa mga spiritual healer upang mabatid kung ano ang nais iparating ng mga nagpaparamdam sa loob ng gusali. Marami sila, mga matatagal na itong namatay sa lugar na ito, wala pa itong building na to, na walang nag-care na magbigay ng dasal para sila matulungan. Kaya sila nagpaparamdam dahil kailangan nga nila ma-elevate na ayaw nila na nandito sa earthly bound sila. Para ma-cleanse naman sila ay nag-offer tayo ng prayers na sila ay mapunta na sa kanilang dapat na mapuntahan na liwanag. Datapwat hindi matukoy kung sino ang crying lady at kung ano ang kanyang ikinamatay. Nakausap daw ito ni Linda. Kaya hindi niya matanggap na nawala na siya sa mundo. Marami pa siyang pangarap na nais gawin, ngunit hindi niya matupad. Ayon pa sa mga spiritual healer, kung dito nagpupulong ang mga kinatawan ng Kongreso, may sariling pagpupulong ang lupo ng mga ligaw na kaluluwa. Wala pa rin katiyakan kung kailan nila ito lilisanin. Walang pinipiling lugar ang mga kaluluwang patuloy na naghahanap ng katarungan. Ang mga pagpaparamdam sa gusali ng Kongreso ay ilan lamang sa mga kababalaghan na hanggang ngayon ay kinatatakutan pa rin. Subalit ayon sa mga nakaramdam sa pagpapakita ng babaeng nakaputi, hindi raw dapat sila katakutan at sa halip ay dapat na lamang na ipagdasal upang tuluyan ng matahimik ang kanilang kaluluwa. Hindi lamang pala ang pinakamataas na pinuno ng Pilipinas ang naninirahan sa palasyo ng Malacanang at hindi lamang ang mga uniformadong